Inaprubahan na ng House Committee on Agriculture and Food ang pag-amenda sa Rice Tarification Law na layong makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Kaunay niya, makakusap natin si Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga po, Asek. Asek De Mesa, good morning. Ay, Igan, magandang umaga. Yes. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, tanong muna natin para malaman ng ating mga kababayan pagdating sa overall supply at presyo ng bigas sa bansa. Ano na ba epekto sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law? Ito ba'y nakatulong o hindi? Igan, makakatulong yung pag-amyenda sa Rice Tarification Law, lalong-lalo na sa mga cases ng meron tayong maasahan na kakulangan sa supply at pag masyadong mataas ang presyuhan sa palengke, yun mismo ang gustong tuunan nitong magiging amyenda sa Rice Tarification Law, lalong-lalo na sa Section 5 na kung saan binibigyan nga ng kapangyarihan ng NFA to intervene sa market pag mayroong mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero di ba ho sa ilalim ng Rice Tarification Law o RTL, merong makukolektang 10 billion pesos para ho tulong sa mga magsasaka. At bukod pa ho doon, tama ho ba meron sa General Appropriations Act natin na dagdag na 40 billion yata tulong din sa magsasaka. So, yung ba'y namomonitor ng DA na talaga napupunta sa kanila po? Yes, Igan. Yung 10 billion under the Rice Competitiveness Enhancement Fund ay directly napupunta sa ating mga magsasaka. Yung 5 billion yan ay sa mechanization, 3 billion dun sa ating inbred seeds, 1 billion ay pautang sa kanila, Opo. at 1 billion ay training. Yung excess sa collection ay bumabalik sa kanila bilang Rice Farmers Financial Assistance. 5,000 yan sa bawat magsasaka na hindi tataas sa 2 hektarya yung kanilang sinasaka. Yung nasa General Appropriations naman na pondo para sa National Rice Program, Opo. ay para din yon sa mga magsasaka natin. Yung RCEP kasi ay limitado doon sa 57 provinces. Itong pondo ng General Appropriations ay para sa lahat ng magsasaka sa buong bansa. O yun. Bakit ito aamyandahan pa itong RTL kung sa tingin ng iba, sapat naman daw yung tulong ng mga magsasaka dyan sa nababanggit yung figura? Itong RTL ay ang tinutukoy naman niya yung sa NFA. Dito sa Section 4 and 5 ay para sa NFA. Yung sa Section 4 ay para magkaroon uli ng regulatory function ng NFA. Matanda natin sa RTL, ang natira na lang na function ng NFA ay bumili ng palay sa ating mga magsasaka para sa buffer stocking during calamities and disasters. Ito ngayon ay binabalik ang kapangyarihan para mag-inspect sa mga warehouses at yun nga, magkaroon ng kapangyarihan na mag-intervene sa market, lalong-lalo na kung magkakaroon ng extraordinary instances na mahal ang presyo at kulang ang supply. Pwede na sila magbenta? Pwede silang magbenta sa mga ganun pa rin ay uunahin, of course, sa ating mga government agencies, piling retail outlets, at of course sa ating mga kadiwa stores. Okay, ito, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, Asek, posibleng may maibentang 30 pesos sa kada kilo ng bigas sa Hulyo ito. Kakayanin po ba yan? Ito naman ay ginagawa na ng National Irrigation Administration na kadiwa dahil meron silang tinatawag natin na contract farming na kung saan, yun din yung gustong mangyari ng ating Pangulo. Na yung ating National Food Authority, merong contract farming sa mga organized natin, na mga magsasaka, co-ops and associations. Pag sa ganito kasing paraan ay sigurado nila yung input na galing muli sa ating pamahalaan, subsidization, at in return ay ibebenta nila yung palay sa NFA. Sigurado tayo na mas magiging mura yung production input at dahil dito ay merong pagkakataon talaga na maibenta na mas mura sa pamilihan yung palay na pero yung bigas. Yung kalidad ba, Asek De Mesa, maayos? Baka sabihin pang feeds lang ng hayop. Hindi po. Yung nabibili ngayon ng NFA ay mga magagandang klase ng bigas. Ay, okay. Kasi yan yung ating mga inbred at hybrid at talaga pong magagandang klase ngayon. Okay. Ito naman, sa Kadiwa stores,
Abay, 29 pesos kada kilong bigas naman simula Agosto. Again, yung mga programa sa pakikipag-ugnayan natin muli sa mga kooperatiba Opo. na kaya mag-supply na mas mura dahil mas mura yung production input at nakakapag-produce ng murang palay. Hindi pwede ito sa maraming palengke, kadiwa lang talaga? Sa ngayon po ay hindi pa natin kaya sa buong bansa kaya mayroong mga piling lugar Opo. na kaya po nating suportahan. Pero yun po yung patuloy natin na adikain na magkaroon po tayo ng murang bigas sa buong bansa. Ito bang murang bigas, Asek Demesa, pang 4-piece lang? Sa ngayon po, ang pakay natin ay mabigyan hanggat maaari po kung kakayanin ng stock ng Opo. ating NFA. Kung makita po natin doon sa itinakda din nitong substitute bill, ay mabigyan din ng additional na pondo ang NFA up to 50% ng kanyang pondo para sa buffer stocking. Okay, salamat sa mabuting balita. Agriculture Spokesperson Asek Arnel Demesa, ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Mabuhay ka. Magandang umaga. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.